ulo ng mga nagbabagang balita. Umano'y lookout sa Fitmart Shopping Center robbery, kumanta ang kanyang revelasyon, abangan. Mga dilisensyadong bala at armas nasamsam sa pagsalakay ng mga pulis. Regional Public Safety Battalion at LTO, sorpresang nag-inspeksyon, 8 motorsiklo natikitan. Mabahong water treatment facility sa palengke ng Pulumulok at mga convenience store na may inuman, inireklamo sa barangay mo, ipatrol mo. At tampok ang umaatikabong bakbakan sa basketball court ng Team Kapamilya at Team CPSC. Panoorin! Sa ABS-CBN News Center, General Santos. Ito ang TV Patrol Sock Sergeant. Magandang hapon, Sock Sergeant. Sa ngalan ng inyong mga patrol ng Pilipino, ako si J.D. Yufay, nagbabalita at naglilingkod sa inyo sa bansang mundo. Arestado ng mga pulis ang umano'y lookout sa Fitmart Shopping Center robbery. Pero na-aresto ang suspect dahil sa ibang kaso. Bago pa niya ikinanta ang umano'y nalalaman niya sa planong pang-hold up. Narito ang exclusive one-on-one interview sa suspect. Dito sa Public Attorney's Office, nadatna ng ABS-CBN News ang tropa ng Police Station 4 kasama ang 25 anyos na si Roldan Bustamante, residente ng Barangay Mabuhay, Jensan. Ayon sa mga pulis, naaresto daw siya kahapon matapos makuha sa kanya ang isang kutsilyo at bala ng baril. Kaya siya kinasuhan ng illegal possession of firearms and bladed weapon. Pero sa impormasyon ng ABS-CBN News, positibong kinilala si Bustamante ng ilang gwardya ng Fitmart Shopping Center na kasama umano sa mga kalalakihang ng hold up nitong Sabado ng gabi. Itablo man daw ka sa taga-Fitmart. Wala, sir. Pero maya-maya pa, biglang nagbago ang timpla ni Bustamante. Inamin itong naging lookout siya ng mga kalalakihang armado na pumasok sa Fitmart Shopping Center. Dito naman ako sa gawa, sir. Lookout? Oo. Tapos? Dito na, bababa naman dito. Pilay ibayad sa imong pag-uman, sir. 30. Sa Oval Plaza raw ng plano ang 6 na kalalakihan. Sa mga ito, isang tao lang daw ang kakilala niya. Ang iba, hindi na. Ang ison sa nga mo itong tagyasikad, may ga fans ko katawag, nga anay dire kay naipadayban. Moto nga ito ko ito, ako balong nga nasa lagi plano do sulod. Pero hindi daw siya kasama sa pagpaplano. Ang utos sa kanya, bantayan ang labas ng papasuking establishmento, kapalit ng 30,000 na cash. Ilang mga nakuha ang kwarta? Wala ko kabalo, sir, kay pag abot ka mo dito sa Masido, sulod lang sila dito. Ako nara ko sa gawa, sila pabilin. Tagaan na lang kung dito. Tawag lang ko, nga kung tagkwarta. Ayon sa Police Station 4, kung totoo ang revelasyon ni Bustamante, makakatulong ito sa paglutas ng kaso. Kahapon, naaresto ang isang Alex Ruben na umano'y nakuna ng mukha sa CCTV. Sa ngayon, tuloy pa ang investigasyon ng mga pulis habang tinutugis ang iba pang at-large na kasamahan ni Bustamante. Nasamsam sa pinagsanib na puwersa ng mga pulis ang mga dilisensyadong armas at bala sa isang raid madaling araw kanina. Pero todo tanggiman ng mga suspect, giniit ng mga pulis. Pagmamay-ari ng mga ito ang nasamsam ng mga armas at bala. Narito ang report. Sa bisa ng search warrant na inisyu ni Executive Judge Oscar Noel, sinalakay ng mga pulis sa mga bahay na ito sa Purok Saludin, Barangay Labangal, Jensan. Nasamsam sa rin ang ilang dilisensyadong armas tulad ng caliber 38 revolver at pistola, mga magazine at live ammunitions, 9mm na pistola, isang M2 na carbine caliber 30 at mga bala. Ang Star B Echeverria caliber 38 pistol at mga balang ito ay pagmamay-ari umano ni Asgar Bagataw at ang M2 carbine caliber 30 na ito ay pagmamay-ari umano ni Reynaldo Saire, dating miyembro ng US Marines. Tumanggi makapanayam ng news team sina Asgar Bagataw at Reynaldo Saire, pero sinabi nilang hindi raw sa kanila ang mga nasamsam na armas at bala. Pero giniit ng hepe ng Police Station 2 na pagmamay-ari ng mga ito ang mga baril. Mismong sa mga bahay daw nito nakuha ang mga baril at bala. Mismo, no? Yung ditulugan niya na
doon sa bahay niya, nandun mismo namin nakuha yung baril, yung 380. No? Nakatakdang sampahan ng formal na reklamo sina Bagataw at Cyrus sa piskalya. Ang unang na-file natin sa kanila is yung PD 1866, no? Yung illegal possession of firearms. No? Dahil sa matagumpay na operasyon, tila naka-score ang mga pulis sa kanilang kampanya kontra loose firearms. Karaniwang trabaho ng pulis na kahit anong krimen ay pinapansin natin yan. Kung pagpapaigtingin pa ng mga pulis ang kampanya kontra loose firearms sa lungsod, hindi malayong mababawasan ang krimen sa Jensan na matagumpay na naisasagawa dahil sa paggamit ng baril. At naka-double red alert pa rin kapamilya ang Jensen Police. Patuloy rin naghihigpit ang LTO at Regional Public Safety Battalion sa mga hindi sumusunod sa regulasyon. Nagpapatrol, Ray Alara. Di na nakapalag ang mga motoristang ito kagabi sa isinagawang joint operation ng LTO at RPSB o Regional Public Safety Battalion sa kahabaan ng Aparente Street dito sa Dajangas Heights. Ininspeksyon ang bawat U-box ng dumaraang motorsiklo. Tiniketa ng mga walang helmet. Na-impound naman ang mga motorsiklong minaneho ng walang lisensyang driver. Ganun din ang mga nagmaneho na expire ang lisensya. Wala na rin kawala ang mga motorsiklong naka-open pipe o motorsiklong maiingay. Violation ito sa Presidential Decree 96. Pero para sa mga malalayo pa ang uuwian, nagbibigay naman sila ng konsiderasyon. Imbes na i-impound ang motorsiklo, titikitan at tatanggalan na lang ng plate number. Sorpresang isinasagawa ito ng LTO at RPSB sa bawat lansangan ng Jensan para patuloy na mapaigting ang pagbabantay kontra sa walang tigil na pagtaas ng mga krimen sa lungsod. Maabog yung mga yung mga karnap dito sa atin. At saka yung baril-baril na mami, dito, barilan, yung nagamit yung plate number ng motor. Mahigit 10 motorista ang natikitan kagabi habang 8 motorsiklo naman ang na-impound sa LTO. Aasahan pa ang mas pinaigting na police visibility sa lungsod, gayong naka-double red alert pa rin ang Jensan Police. Rhea Lara, Patrol ng Pilipinas. Sa iba pang balita, humingi ngayon ng pangunawa ang task group na rin sa publiko at media, kaugnay pa rin ng hindi na isa sa publikong resulta ng kanilang investigasyon. Bakit hanggang ngayon wala pa rin silang nasasampahang kaso? Sa kabila nito, nagsagawa naman ang hiwalay na investigasyon ng Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR. Narito ang report. Halos 3 linggo pagkatapos mabaril patay ang publisher na si Chris Guarin, patuloy daw na nangangalap ng ebidensya at testigo ang Task Group Guarin. Tumutulong na rin daw sa investigasyon ang National Bureau of Investigation Region 12. Inaantay na lang din ang resulta ng cellphone analysis sa 2 cellphone units ni Guarin. Pero humingi ng pangunawa ang task group sa publiko at media sa kanilang ginagawang investigasyon. May mga magandang development na papakiusap ko muna na wag muna nating for the protection of some of our concerned citizen na nagbibigay ng information. We hope that in the next few weeks we will be able to finally file the Sa kabila nito, nagsagawa naman ng hiwalay na investigasyon ng Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR, lalo pat may ilang taga-media pa ang nakakatanggap ng mga pagbabanta. Balak na rin bumuo ng Freedom Fund ng mga lokal na mamamahayag para proteksyonan ang hanay ng media sa Jensan. Una nang nag-alok ng 100,000 pisong pabuya sa Galma ni Guarin ang mga miyembro ng Tri-Media at naglunsad ng End Impunity Campaign. Pero panawagan din ng publiko at media na resolbahin din ang iba pang shooting incident sa Jensan. para bang sunod-sunod, para bang may gusto silang ipaabot. So, sa kanila, medyo magdahan-dahan sila at medyo nalalaman namin sila kung sino sila. Panawagan naman ng ilang taga-Jensan na paigtingin pa ang police visibility at checkpoint. Makailang beses na kasing napatunayan na epektibo ito kontra kriminalidad. Sa iba pang balita, nahigitan ang koleksyon noong 1 taon mula sa mga nagproseso ng business permits. At para sa mga nahuli na, maaari pa rin namang makapagbayad. Pero, yun nga, may multa na. Ipapatrol, Shock Ansagan.
Mula sa tumataginting na 600 milyong pisong ibinaba sa taunang pondo ng Jensen, kasunod ng pagbaba ng Internal Revenue Allotment o IRA, malaking bagay na ang koleksyon mula sa mga nagproseso ng business permits ngayong Enero. 88 milyon ang kabuuang koleksyon mula sa business taxes at ibang fees. Mas mataas ng 9.1 million pesos kung ikukumpara noong parehong araw ng 2011. Mas marami rin, no, yung kinuha na nila mismo yung business permit nila, no. So meaning to say, mas responsive yung ating business community ngayon and mas aware sila and particular sila sa mga obligations nila and sa deadline. Higit 7,000 rin ang naitalang kumuha ng permits. Ang iba, binigyan ng palugit para kunin ang mga ito sa Business Permits and Licenses Division hanggang sa 30 ng Enero. Since last Tuesday, may mga surcharges na, no? Tuloy ang pagtanggap ng mga bayarin, pero may katumbas na itong mga multa at surcharge dahil hindi na umabot sa deadline. Kaya ang koleksyon base sa assessment, aasahan pang tataas hanggang sa Disyembre ng 2012. Chat Ansagay, Patrol ng Pilipino. Sa aming pagbabalik kapamilya, ang ilang reklamo ng ating mga barangay patroller aaksyonan sa aming pagbabalik. Ito ang TV Patrol Soxurgen. Sa barangay mo, ipatrol mo kapamilya, matagal nang inireklamo ng mga residente ang mabahong water treatment facility sa palengke dyan sa Pulumulok, South Cotabato. Ang aksyon ng LGU, binantayan ni ABS-CBN correspondent Ann Santos. Sa pamamagitan ng text message, muling isinumbong ng ilang barangay patroller na di pa rin nabibigyan ng pansin ang bahong umaalingasaw sa public market ng Pulumulok, South Cotabato. Ito pala ang water treatment facility ng palengke na siyang tambakan ng maruming tubig na mula sa mga tindahan ng isda sa palengke. Ilan sa mga naperwisyo ang mga fish vendor at tricycle driver na malapit ang terminal sa pasilidad. Pati nga, sa nila nila mora na akong makuminsa na sila. Para wala ni baho, para wala mga likramo dire. Mora na akong makaingon sila para okay lang yung tastada dire. Dagan man dire ako yung likramo dire, tanan man. Dagdag pa ng ibang nagtitinda, nasira na rin umano o kinakalawang ang mga yero sa kanilang mga tindahan dahil sa ibinubugang gas ng pasilidad. Lalo na raw kapag brown out, di umaandar ang makina ng pasilidad na siyang sumasala sana sa maruming tubig. Diha, pumutang nga mga sina na diha na nga buslot-buslot tungod sa chemicals nga gikan diha. Doon sa pagkaambaga sa tao na dili maunsa. Nasolusyonan naman agad ang reklamo. Kanina lang, dumating ang mga odor control products na nilaanan ng pondo ng local government unit ng Pulumulok. Sa demo ng product manager, nawala ang masamsang na amoy sa maruming tubig na ito. Ilang minuto matapos hinaluan na ng deodorizer. Sa ngayon, umaasa rin sa mga ganitong produkto ang mga canning factory, mga may negosyo na babuyan at manukan. Since na yung pagdating sa waste, yung kagaya na, matagal na itong palengke, yung mga pinapasok na isda, yung mga kung ano man ng waste na nandyan, nag-accumulate na yan eh, nagkakaroon ng decomposition process. So yung during decomposition process, nag-i-emit ng gas yan. Giniit din ni Mayor Isidro Lumayag na maliban sa paglalagay ng deodorizer, may pinaplano na rin umano silang pangmatagalang solusyon. Pero iniisip na namin na mapunduhan yan. Isara namin yung dito sa palengke na facilities. Tapos ilipat natin sa malayong lugar na mas maluwag yung area para ma-address natin talaga yung Iba't ibang negosyo rin ang dinadagsa sa